Muli ay isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin na nakikinig dito sa online morning devotion ng St. Paul United Methodist Church. Pero bago tayo magsimula, samahan niyo ako sa isang maikling panalangin. Aming Amang Nasalangit, nagpapasalamat po kami sa inyo, Lord. Maraming salamat sa muli ay pinagbigyan niyo po kami ng biyaya na isang magandang umaga o aming Ama. Maraming salamat po at muli ay magkakasama kami sa mga sandali ito para pagnilay-nilayan ng inyong mga salita o aming Ama. Naway patuloy po ito magbigay ng kalakasan, ng inspirasyon sa bawat isa sa amin, Lord. Ito nga po aming panalangin at niling sa pangalan ni Jesus. Amen. So, muli ay isang mabiyayang umaga sa bawat isa sa atin. So, ngayong umaga, ang pagbabasihan ng ating pag-aaralan ay mula sa Psalm chapter 13, verses 1 to 6. So, basahin natin ito mula sa New International Version. 1. How long, Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? 2. How long must I wrestle with my thoughts? And day after day, I have sorrow in my heart. How long will my enemy triumph over me? 3. Look on me and answer, Lord my God. Give light to my eyes, or I will sleep in death. 4. And my enemy will say, I have overcome him. And my foes will rejoice when I fall. 5. But I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. And 6. I will sing the Lord's praise, for He has been good to me. Ang binasa natin ngayon, it reminds us to lean on to the steadfast love through our struggles. So, meron tayong 3-step. Meron akong share about 3-step na structure on how to navigate this kind of season, kumbaga, sa ating buhay, no? So, una, the complaint and question. So, di ba sa verses 1 and 2, pinahayag doon ni David yung kanyang intense feelings niya of being forgotten by God, di ba? Paulit-ulit siya nagtanong, sabi niya, how long, di ba? Hindi lang isang beses or 2 beses, kundi 4 na beses niyang inulit. Sabi niya parang, how long God? Sabi niya, how long will God hide His face? And how long He must suffer? Sabi niya. Tapos natatakot siya, di ba? Na yung kalaban, siyang magpe-prevail. So, minsan talaga naman nakakapagod, di ba? Pag may mga pinagdadaanan tayo, parang, nawawala rin ng pag-asa, yung feeling ka wala ka ng kasama or wala ka man lang masandala, di ba? Pakiramdam mo is yung hinang-hina ka na, di ba? So, marami tayong nakakaranas, nakaka-relate sa sitwasyon na ito ni David, no? So, ang unang sinasabi dito, express natin yung honest pain. We should tell God exactly how you feel. Even if you feel forgotten or abandoned, di ba? So, parang kailangan nating mailabas kung ano yung nararamdaman natin. Kasi, alam ng ating Diyos kung gaano tayo kadaling matakot, di ba? Kinatatakutan natin, maging ating mga financial, di ba? Finances natin, yung health natin, syempre, kalusugan natin, di ba? No? Yung family natin, di ba? Kahit yung future natin, kinatatakutan natin. So, ang parang gusto nang sabihin nito is, we cry out honestly to God kung ano man yung ating mga pinagdadaanan. So, ang sumunod doon is the plea for help. So, after natin ilabas, kumbaga, yung mga nararamdaman natin sa ating Panginoon, di ba? Ano kasunod doon? Humingi tayo ng tulong sa Kanya, di ba? So, David asked God to look on and answer him. Di ba? So, he pleads for God to intervene para hindi siya magapi ng mga kaaway. Yung mga kaaway na yung mga problema, yung mga worry natin sa buhay natin, di ba? So, ang gawin natin mga kapatid is tumawag tayo, lumapit tayo sa Panginoon kasi ito lang naman hinihintay niya sa bawat isa sa atin, yung hindi tayo makalimot sa Kanya. Kaya di ba nga dapat sa panahon ng maging ng ating tagumpay, isama natin ang ating, lalo na sa panahon ng ating tagumpay, isama natin ang ating Panginoon
So, wag nating hayaan na maramdaman din niya na nakalimutan natin siya, 'di ba? Kasi kadalasan gano'n nangyayari, parang lumalapit na tayo sa Panginoon 'pag tayo lubog na lubog. Pero 'pag nandun na tayo sa ika nga ay pulpito ng success, kumbaga is parang nakakalimot tayo sa kanya, no? Pagkatapos niya ibigay yung mga blessings, mga hiningi natin, yung mga favor natin, yung mga provision niya, parang nakakalimot tayo sa kanya. So, we should ask God for help kasi once we voice out, nilabas na natin yung pain natin, manghingi tayo sa ating Panginoon ng direction at syempre ng lakas, di ba, no? Tigit sa lahat, pagkatapos ng yun ay piliin natin ang magtiwala. So, si David, di ba, pagkatapos ng kanyang despair, ng kanyang paghingi ng tulong, nagkaroon siya ng trust. So, we should choose to rely on God's unfading love and salvation. So, tiwala, di ba? Yung pananampalataya, ito sa higit sa lahat ang wag nating kalimutan. So, magtiwala tayo sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa atin. Unconditional love, the steadfast love of God. So, we should anchor our heart in God's faithfulness. God's past faithfulness and present salvation. So, even if your mga pinagdadaanin natin ngayon, kumbaga is medyo alanganin, parang ganyan. So, dapat dun pa rin tayo naka-anchor. Yung ating paniniwala, yung ating tatag natin, dapat manggagaling sa Panginoon. Dapat nating malaman na ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay hindi nagkukulang. Di ba ang assurance kanya sa Romans 8:38-39? That nothing, walang anuman, neither death nor life, neither angels nor demons, nor present nor the future, nor any powers, or anything else in all creation can ever separate us from His love. Kasi mga kapatid, sa gitna ng lahat ng ating mga struggles, ng ating mga pain, ng ating takot, o katanumang worry natin, di ba? Hindi naman sinasabi ni Jesus na mawawala ang lahat ng ito, di ba? Hindi rin niya sinasabi na maging madali ang buhay. Ang sinasabi niya lang, ang assurance niya sa atin, do not be afraid. Totoo yun, di ba? There are days when we don't understand why it feels like parang layo-layo ni God sa atin, di ba? Minsan parang hindi kita na-feel, Lord, parang ang layo-layo mo sa akin, parang wala akong makapitan, hindi kita nararamdaman, parang ganon. Pero anong mga kapatid, sinasabi ko lang, in those moments, let's pray. Let's pray specifically kay God for what we need, and then we will know, di ba? We will feel and we will experience that God love us, that His love is steadfast. Kasi ang pinakabuo ng ito mga kapatid, kumbaga ang pinaka gusto kong sabihin, God is the Father who knows our struggles even before we speak. So, nawa mga kapatid ay pagpalain ng bawat isa sa atin, sa ating mga narinig, sa ating mga pampalakas, kumbaga sa ng salita ng buhay mula sa ating Panginoon. So, bago tayo maghiwa-hiwalay ay tayo ay manalangin. Aming Panginoon, patuloy po kami nagpupuri, patuloy po kami nagpapasalamat sa inyo, aming Ama, sa mga panahon, Lord, na kami ay nalulugmok or nawawalan ng pag-asa, Lord. Tanggalin niyo po ang kung anumang mga worry na nasa aming mga puso, aming Ama. Instead na worry, ang maramdaman po namin, aming Ama, inyong assurance, ang inyong pag-ibig sa amin, o aming Ama, Lord God, na patuloy po kayo nandyan para sa amin, para kaming samahan sa aming araw-araw na pamumuhay, Lord. Samahan niyo kami sa aming mga trabaho, sa aming mga gawain, o aming Ama, Lord God. Palakasin niyo po kami physically, o aming Ama, Lord. Palakasin niyo po kami emotionally, Lord. At higit sa lahat ay patuloy niyo pong palaguin, aming Ama, ang aming relasyon sa inyo. Maraming salamat po, Lord, sa mga biyaya na patuloy niyo nagkakal niyo sa amin. Biyaya ng buhay, ng kalusugan, o aming Ama, Lord God. Kayo nga po, Lord, ang patuloy na mangulo sa buhay ng bawat isa sa amin. At patawarin niyo po kami, o aming Ama, sa aming mga naging kasalanan, sa mga pagkukulang po namin, Lord God. We praise you, Lord God, at patuloy ka po namin, aming Ama, na pinupuri at kasangkapanan niyo po kami, o aming Ama, upang patuloy, Lord, na maging daluyan ng inyong biyaya sa bawat isa sa amin. Muli po, Lord, ay nagpapasalamat kami sa lahat ng biyaya at pinagkakalmi po sa amin, o aming Ama. Ito nga po, Lord, ang aming panalangin, ang aming hiling, sa pangalan ni Jesus. Amen.